Okay, isang panalong Miyerkules na naman muli sa lahat ng mga taga-basubaybay natin at tagapanood, mga chuties mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa na naaabot ng DepEd Itulay. So muli, magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Tutor Maika mula sa SDO Dasmariñas at sabay-sabay tayong napapanood sa Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Itulay, DepEd tayo at maging sa YouTube channel ng DepEd EdTech Unique at DepEd TV. Ayan, hindi pa man nagsisimula ang ating live stream ay talaga namang ang dami na kagad nakatutok. Ayan, sila Nico Ningmo, siya daw ang first. Good afternoon. Lawrence Hermie Pastor Zamora, good afternoon from LFG Diamantina National High School. Samantha Blasi, Bianca Irwish, Julian Scarsander, Jewel Pomida, si Kerubin Gabriel, Alia Calora, Nicole de Guzman. Ayan, dami pa. At nakita ko rin, good afternoon, Tutor Jessica. Magandang hapon sa iyo dyan. Nais kong batiin muna ang aming SDS na si Dr. Raimundo Cantonhos, maging ang aming EPS sa Filipino sa SDO Dasmariñas, si Dr. Fragiline Rafael, ang aming butihing punong guro, Dr. Raimundo Reyes, ang aming ulong guro Ginang Marilo Cruzado, at ang aming mga dalubguro Ginang Cabrera, Ginang Abukay at Ginang Zakal, maging ang lahat ng mga kaguruan sa Filipino Department. Ayan, tayo ngayon ay nasa ikalawang quarter, ikatlong linggo at tatalakayin natin ang alamat ng Kabisayaan. Okay? Napakabilis na ng panahon at kita nyo naman, tayo ngayon ay nasa unang araw ng Disyembre. 24 na araw na lamang mga chuties at muli na naman natin ipagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan. Pero bago muna yan, nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga chuties sa buong Pilipinas na nakiisa para sa National Reading Month na isinagawa sa buwan ng Nobyembre. Ayan, good afternoon sa inyo. Okay? Para sa ikalawang quarter, sa pagkatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng Kabisayaan. Okay, bati muna ako ha. Good afternoon sa mga estudyante mula sa Dasmariñas Integrated High School. Ayan, si Cassandra, si Celzi Kate mula sa Baruya High School, Bianca Irwish, ayan, nabanggit ko na. Okay, Gloria Katapang, Alriza Zidane Gaza, Ralph Lawrence Rodriguez, Lunay Jana Beatriz mula sa Novaliches High School. Ayan, Mark Platon, good afternoon. Joseph Pableo, na naka-tune in sa YouTube. Okay? Ayan, Marvin Kapulong, Lawrence Zamora mula sa LFG Diamantina High School. At napakarami pa. Good afternoon, Darius Fajardo, Samantha Blasi at Mark Platon. Ayan. Okay? Para sa ating pinaghanguan ng ating mga teksto at mga gawain, muli ang ating ginamit na sanggunian ay ang Filipino 7 ikalawang markahan Module 4 ng SDO Coronadal City. Ayan, maraming salamat po sa inyong napaka-interaktibong mga gawain para sa lahat ng duties natin. Okay? Ayan, bago tayo magsimula, syempre, doon sa nakaraang linggo, nag-iwan ako ng isang gawain na kung saan pipili kayo ng paborito nyong kanta at tutukuyin nyo, pipili kayo ng 10 mga salita doon o higit pa, tutukuyin nyo ang antas ng wika. Ang dami nagpasa, wala akong mapili talaga na pinaka-the best. Kaya naman nais kong batiin ang mga sumusunod na mga chuties na talaga namang napakahuhusay ng mga ginawa. Hindi ko na patatagalin pa. Unang-una, si Marvin Kapulong mula sa Macabebe High School, SDO Pampanga. Pagbati sa iyo. Pangalawa, si Alriza Zidane Gaza mula sa Pampanga High School, SDO Pampanga. Okay? Ayan. Si John Risenkurt Loteria mula sa Macabebe High School. Mark Platon ng Mataas na Paaralan ng Sagad, SDO Pasig. Siya ay isang alumnus. Ayan. Talagang napakaraming magaganda nagpasa talaga. Ayan. Si Christine Era Jacosale mula sa Macabebe High School, Celzi Kate Villegas, Baruya High School, at si Samantha Blasi mula sa Liano High School. Talagang yung mga gawa nyo ay talagang napakahuhusay at binabati ko kayo sa inyong pagpapasa ng gawaang iniwan ko.
Siyempre, meron din tayong active duties. So, muli kong binalikan at talaga namang simula umpisa hanggang katapusan ng ating tutorial, hindi sila bumitaw, gaya ng ating internet. Okay? Ayan. Si Kervin Gabriel Villamor at si Carlo J. Mata ng Novaliches High School mula sa SDO Novaliches. Ayan, si Krisha May Lasala from Baruya High School, SDO Pampanga. Si Bianca Irish ng Macabebe High School, SDO Pampanga. At syempre, pauhuli ba ang aming paaralan? Syempre hindi. Ayan ang mga estudyante na talaga namang tumutok at talaga namang nakipag-participate simula umpisa hanggang huli si Julas Carsander Macapagal, Cassandra Digma, Charmy Nerjes, Gloria Katapang, Avery Andres, Kit Morada mula sa Dasmariñas Integrated High School, SDO Dasmariñas. Pagbati sa lahat ng mga tuties na talaga namang walang sawang tumututok at talaga namang nagpa-participate sa ating mga gawain. Okay? Ayan. Ating aralin umpisahan na. Hindi ko na mapatagalin na, pero bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik-aral sa tinalakay natin noong nakaraang linggo. Okay? Sabi sa panuto, isa-isahin daw natin balik tayo. Ayan, isa-isahin daw natin ang iba't ibang antas ng wika na ating tinalakay gamit yung diagram. Nakita niyo naman kanina. Isusulat niyo ang inyong mga kasagutan sa comment section. Okay? Babalikan lang natin. Ano ba iyon? Okay? Gumamit ako ng hagdan. Diyan natin makikita kung ano-ano nga ba yung mga antas ng wika na ating tinalakay. Siyempre, magsisimula tayo sa pinakababa. Okay, ano ba yung pinakamababang antas? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, ayan. Kung talaga nga ba naaalala, sige nga, paki-chat nga, ayan. Okay, good afternoon, Chloe Gaite. Ayan, yes, correct. Maaari, habang naghihintay tayo ng kasagutan, paki-share po ito sa inyong mga kapwa grade 7, Filipino 7, upang matulayan din natin sila ng pagkatuto sa Filipino. Okay, salamat, Tutor Jessica. Ayan. Good afternoon kay Abigail Capillo mula sa Pagsanhan Integrated High School. Ayan, good afternoon sa iyo. Okay? Sidro De La Rosa mula sa De La Rosa Baruya High School. Rosemel Canilao mula sa Macabebe High School. Ayan. Okay? Ang dami nagpapabati. Good afternoon sa inyo. Okay? Naaalala niyo pa ba yung mga antas ng wika? Anong antas kaya ang nasa pinaka mababa? Okay, balikan natin. Ayun. Ayan, may nakita na akong sagot. Mula kay Andrea Cruz, sabi niya, Balbal, Gloria Katapang, si Kerubin, si Sidro, Alexis. Ayan, good afternoon, Alexis Panugan. Sabi ni Lunay, Beatrice, Bianca Irish, ayan. At ang daming sagot ni Mark Platon. Ayan, inisa-isa niya. Good afternoon po kay Ma'am Janet Patayon mula sa Massachusetts. Hello, ang kanyang anak ay si Asia Patayon mula sa Kalumpang National High School, Marikina. Ayan, ang dami nang nakatutok sa atin. Siyempre, ang nasa pinakamababang antas ay ang balbal. Dahil ito ay narinig natin sa kalye o sa lansangan. Ito yung mga ginagamit ng mga millennials. Okay? Ano kaya yung nasa pangalawang antas? Kung ang balbal ang pinakamababa, ano yung sumunod sa kanya? Okay? Ayan, good afternoon din kay Krisha May Lasala mula sa Baruya High School. Ayan. Okay? At ang dami pa nagbibigay ng kasagutan. Yes, correct, Gloria Katapang. Nakita ko yung sagot niya. Colloquial daw. Darius Pajardo, kay Bianca Jade Atol, Dens Kelly, Rosemel, Bianca Irish, Ethan Felix, Darius, Sidro De La Rosa, Rosemel. Correct, colloquial. Kung babalikan natin ang colloquial, ito yung mga antas ng wika na kung saan pinapaikli natin yung mga salita nang sa gayon ay mas mapadali ang pakikipag-usap natin. O, 'di ba? Ang keyword natin diyan, ang ating hudyat, 'pag may nakita kayong kudlit sa taas. Okay, 'di ba yung salitang paano nagiging paano, yung salitang mayroon nagiging meron. Okay? Ano kaya yung pangatlo? Ayun, hindi pa man ako nagtatanong, may nakita na kaagad akong kasagutan. Mula kay Cassandra Digma, kay Dens Kelly, ayan, kay Lunay Beatrice, ayun. Kay Gloria Katapang, binuo niya na eh.
Binuo niya na lahat. Kay Marvin Kapulong din, ganun din. Yes, Tutor Jessica, correct. Ayan, kay Alan Velasco, kay Julans, kumpleto na rin siya. Mhm. Ayan, kay Elaine Charlotte, Ozea, kumpleto na rin siya. Ayan. Siyempre ang ikatlong antas, nariyan ang lalawiganin. Ito yung mga salita na iniuukol lamang o natatangi lamang sa isang partikular na lalawigan o probinsya. May mga salita sila na pangkanila lang yon. Halimbawa, kung naaalala nyo na nakaraang linggo, nagtanong ako sa taga-SDO Pampanga. Nagbigay na kasagutan yung mga chutis natin. Ang sabi nila, 'pag sinabing malago, ayan, ang ibig sabihin nun ay maganda, okey? Ayun, correct. Mahusay, napakahuhusay ng ating shooties. So, dalawa na lamang. Ano kaya yung pang-apat at pang-lima? Okey, malapit na tayo sa tuktok. Ayan, tingnan natin. Ayun, may nakita na akong mga kasagutan. Napakahuhusay ng mga shooties natin. Okey. Siyempre ang pang-apat ay ang pambansa. Kung babalikan natin, ang pambansa o yung tinatawag natin na lingua franca o yung wikang pambansa natin na Filipino, lahat ng binibigkas natin ng mga salita, ito ay nasa anyong pambansa. Okay? Kung paano tayo makipag-usap sa ating eto, kung paano tayo nag-uusap, paano kayo makipag-usap sa mga kaibigan nyo, sa mga magulang nyo, sa loob ng tahanan, sa loob ng paaralan, at sa iba pang lugar, pambansa ang ginagamit natin. At siyempre, yung pinakamataas na antas, kabaliktaran ng balbal, ito yung mga ginagamit naman sa mga akdang pampanitikan naman. Bihirang ginagamit ito sapagkat ang mga kahulugan nito ay may kalaliman. Okay? Ayan. Tama ang inyong mga kasagutan. Yan. Good afternoon, Ma'am Hazel Cruto. Ayan. Okay? Napakahusay ng ating mga tuti sapagkat ang pinakamataas na antas ng wika ay pampanitikan. Okay? Ito yung mga kinabibilangan ng mga idioma, yung mga tayutay, yung mga konotasyon ng mga salita natin at marami pang iba na may malalalim na kahulugan. So, napakahusay talaga at talaga namang natatandaan nyo pa yung tinalakay natin nakaraang linggo. Kung talaga nga bang handa na kayo, puwede ba akong makakita ng heart sign, heart emoji sa ating comment section kung talaga bang handa ng talakayin ang panibagong paksa, ang alamat ng Kabisayaan. Okay? Ayan. Ayun, napakarami ng ano yes, ayan, ready na daw si Andrea Cruz, si Elaine, ayan. Very good, napakaraming mga kasagutan. Yes, Elsie Kate, good afternoon. Okay? Ayan, ready na daw sila kaya naman para sa linggong ito, para sa panimulang gawain, siyempre, ibibigay natin ang mga salitang maaaring maglarawan sa salitang nasa loob ng kahon. Anang bilog pala. Okay, ano bang salita yon? Salitang kawayan. O, sa wikang Ingles, bamboo. Kapag nakakakita kayo ng kawayan, ano yung salitang maiuugnay natin? Sige nga. Ayan, ready-ready na talaga sila. Okay? Maraming salamat sa inyong katugunan. Okay? Ayan, ka-classmate pala ni Isidro de la Rosa, si Christian May, saka si Celzy. Ayan. Ano yung maiuugnay niyong mga salita o maaaring maglarawan kapag sinabing kawayan? Ayan, sabi ni Dave Roxed, panda. Siyempre, ito yung kinakain o pangunahing kinakain ng panda. Correct. Ayan. Sabi ni Gabriel, matatag daw. Okay? Mark Platon, matatag. Sabi ni Dave Roxed, ito daw yung ginagamit daw sa mga bahay kubo. Correct. Okay? Ayan. Bamboo, matayog. Yes, correct. Okay, mataas. Ayan. Panda. Meron pa bang ibang nais magbigay ng kasagutan nila? Matibay, mataas, malakas. Sabi ni Samantha, matatag daw. Yes, correct. Okay? Si Ozea ay, yan, panda nga. Kapag naano nila yung kawain, panda. Okay? Mataas, matibay. Siyempre, isa sa mga katangian ng kawayan ay yung kanyang pisikal na kaanyuan ay manipis o payat, 'di ba? Kayang-kaya siyang, hawakan ng isang buong kamay, okay? Manipis siya. Ayun, mapayat sabi ni Tutor Jessica.
Matibay, yes, correct. Ayan. Masarap, mhm. Para siguro sa panda yon. Mahaba, 'yan. Sabi ni Andrea, ginagamit daw sa iba't ibang bagay yung kawayan. Maliban doon, ang kawayan kung makita natin kapag ito ay bata-bata pa o bagong punla pa lamang, pausbong, yung mga bamboo shoots na tinatawag natin, ang kulay niya ay kulay berde. Pero kalaunan yung kulay niya nag-iiba kasi tumatanda na. Kaya naman sabi niyo nga matigas, oo, tama 'yun. Ayun, manipis sabi ni Zelzy, ayan tama, matigas siya. Kasi, kapag pinilit mo siyang ganunin, hindi siya basta-basta mababali, okey? At higit sa lahat, kung napapansin natin kapag, humahangin, 'di ba? Gumagana, sumasayaw-sayaw lang yung kawayan. Yes, pambansang materyales daw. Puwede po yang kainin panggulay sabi ni Ma'am Hazel, okey? Ayan, sabi ni Maricel, ang matibay daw, puwede daw pong gawing parang parol daw yung kawayan, correct. Basta ito ay ika-cut lang natin ng maninipis at maliliit, 'yan, okey? At siyempre, yung kawayan ay flexible. Lahat, anumang bagyo, ito nga yung pinakamatibay sa lahat ng puno maliban sa Nara, mahogany, Molave, yung kawayan kahit anong lakas ng hangin ng bagyo, sasayaw-sayaw lang 'yan. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan yang kawayan na 'yan? Sapagkat eto yung tatalakayin natin ngayong araw na ito, yung alamat na iyan. Pero bago muna 'yan, magkaroon muna tayo ng isang, overview kung ano nga ba ang alamat, okey? Ayan, yes, correct, matataas. Sabi ni Mark Platon, kaya po sinabing may masarap, may labong po iyan na puwedeng yes, correct. Yung bamboo shoot, yun nga ginagawa siyang labong, puwede siyang kainin, okey? Pero 'pag matanda na yung kawayan, yung bamboo, siyempre matigas na nga siya, baka mabungi tayong lahat, okey? Magkaroon tayo ng isang pagbabalik-aral kung ano nga ba ang alamat. Ang alamat ay isa sa mga pinakamatandang anyo ng panitikan. Wala pa tayo nun, hindi pa tayo sinisilang, ang mga ninuno natin meron na silang, itinuturing na panitikan na alamat. Ang salitang alamat ay mula sa salitang Ingles na legend. Ang legend ay mula naman sa salitang Latin na legendus, nang ibig sabihin ay upang mabasa. Okay? Yan isa sa mga kahulugan ng alamat. Paano na iba ang alamat sa iba pang genre ng panitikan? Okay, tuloy natin. Ang alamat ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Nabanggit ko nga, ito ay pamana sa atin ng ating mga ninuno. Kaya naman hanggang sa ngayon, pinag-aaralan pa rin natin ang mga alamat. Ang mga sapagkat, ah may mga pangyayari diyan lalo na sa mababasa natin ngayon na talaga namang malayong mangyari sa ating, sa tunay na pangyayari. Ngunit tatandaan natin mga shooties, ito ay kasasalamin palagi ng kaugalian, ng aral at kultura ng lugar na pinagmulan niyan. Okay? Ano-ano nga ba ang mga elemento na bumubuo sa alamat? Tulad ng iba pang anyo ng kwento, 'pag sinabing elemento, ito yung mga mahalagang bahagi na hindi maaaring mawala. Mawala ang isa diyaan, hindi na siya mabubuo. Unahin natin ang mga tauhan. Siyempre, ang mga tauhan, sila yung mga gumaganap sa alamat. Kumbaga, sila yung nagbibigay ng buhay, sila yung kumikilos doon, sila yung nagsasalita, at sila yung nagbibigay ng aral na nais iparating ng alamat. Kaya naman, ang mga tauhan ay mahalaga. Nawawala ako? Nawawala ako? Ayan. Okey na po? Ayan, hello, ayan. Kaya naman medyo maulan po kasi dito sa sa Bacoor. Nasa Bacoor po kasi medyo maulan.
Okay, ayan, okay na po, welcome back ulit sa akin. Okay, ang mga tauhan sila yung mga nagbibigay ng buhay, sila yung gumaganap at sila yung bumibigkas nung mga mahalagang, mensahe na nais iparating ng alamat. Yun yung mga tauhan o character sa wikang Ingles. Dun tayo sa pangalawa, ang tagpuan o yung setting na tinatawag natin sa wikang Ingles. Ito ay hindi lamang nagpapakita o tumutukoy sa lugar o panahon na pinangyarihan ng kwento, kundi sa isang alamat kasi o sa anumang uri ng kwento, makikita rin natin doon kung ano nga ba ang mga pag-uugali, yung pamumuhay meron doon, kultura, mga pagpapahalaga na meron sa lugar na pinanggalingan nito. Makikita niyo rin yan mamaya sa alamat na tatalakayin natin. Okay? Ayan, sana hindi na ako nawawala ngayon. Dako tayo sa pangatlong elemento, ang banghay. Ayan, ang banghay ay tumutukoy naman ang tinatawag natin na plot sa wikang Ingles, tumutukoy naman siya sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Okay, simula umpisa hanggang sa pinakawakas. Ang alamat tulad ng ibang kwento, meron siyang tatlong mahalagang bahagi, ang simula, katawan, at ang wakas. Unahin natin ang simula. Ano nga ba ang yes, Hosea sabi niya yung lugar. Yes, correct, ayun. Okay, ang simula o yung, pinakaumpisa ng kwento, dito natin makikita pinapakilala diyaan yung mga tauhan at tagpuan. Okey, sa umpisa pa lang ng kwento, makikita na kaagad natin diyaan yung tauhan at tagpuan. Pagdating naman sa katawan, sa gitnang bahagi, nariyan inilalahad na ang mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip, at kaugalian ng bawat tauhan at ang suliranin at paraan ng pagharap ng tauhan sa suliranin. Ibig sabihin, habang ipinakikilala ang tauhan at tagpuan, unti-unting umaakyat ang aksyon at dito makakaharap na ng tauhan ang problema niya na kailangan niyang lutasin. Okay? At dito makikita natin yung kapanapanabik na pangyayari o yung climax, tapos sa pangatlo, siyempre ang wakas, ayan, nariyan ang kinahinatnan ng kwento na nag-iwan ng kakintalan at mensahe sa mga mamabasa. Kumbaga ito yung ending. Tatandaan natin mga chutis, kapag nasolusyonan ng tauhan ang kanyang suliranin o problema, hahantong tayo sa masayang pagwawakas. Ngunit kapag ito naman ay hindi niya napagtagumpayan, hahantong ito sa malungkot na pagwawakas. Okay? So yun yung pinagkaiba kung bakit iba-iba yung pagwawakas natin. Ayan. At tayo ngayon ay dadako na, ayan, dadako tayo sa alamat ng kawayan. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. At sisimulan ko na ang pagbasa. Yes, mag-iingat ka, Tutor Jessica. God bless. Paalam sa iyo. Yan. Okay? Sisimulan ko lang pagbabasa ng alamat ng kawayan na sa barangay ng Kalaan ay naninirahan ng mag-asawang Mang Andoy at Aling Lilian. May anak silang si Aryan. Maliban sa pagiging patpatin, palagi itong nakayuko dahil sa kanyang mabalahibong katawan. Isang araw, ayan, sabi ni Mang Andoy, "Mahal kong anak, bumangon ka na diyan at baka mahuli ka pa sa klase." Sabi ni Aryan, "Opo, itay, sasabay na ako sa inyo sa pagpasok dahil daanan naman ang school namin papunta sa pinagtatrabahuhan mo." Mang Andoy, "Oo naman anak, bilisan mo na't baka mahuli pa tayo." Tuloy natin. Habang naglalakad sa daan, sabi ni Mang Andoy, "Bakit nakayuko ka anak? May problema ka ba?" Sabi naman ni Aryan, "Wala naman po itay, kaso bakit po kakaiba yata ako sa mga kaklase ko?" Napansin niya mismo na kakaiba siya. Sabi ni Mang Andoy, "Naku, huwag mo silang intindihin. Biyaya ka ng Diyos sa amin. Kaya ipinagmamalaki ka namin ng inay mo. Ang mahalaga'y masunurin ka at may mababang kalooban." Ayan, tuloy natin. Sabi ni Aryan, "Opo, itay. Maraming salamat po." Sa paaralan ay narinig ni Aryan ang bulong-bulungan ng mga klase. Unang kaklase, "Nandito na si Pangit." Kaklase 2,
Parang bakulaw dahil sa balahibo. Kaklase tatlo, payat na at mabalahibo pa. Narinig ni Aryan lahat yun. Minsan, sa kanyang pagmumuni-muni, nawika ni Aryan sa sarili niya. Ayaw nila sa akin. Sobrang pangit ko raw. Araw-araw nilang nila akong sinasaktan ng damdamin ko. Ano ang gagawin ko? Nalulungkot siya dahil sa kanyang itsura mismo. Ituloy natin. Kinagabihan, Andoy, bakit kaya wala pa si Aryan? Oo nga, nag-aalala nga rin ako eh. Halika't hanapin na natin siya. Nahanap kaya nila? Ngunit, bigo sila sa kanilang paghahanap. Kinabukasan, laking gulat ng ina ni Aryan sa nakitang biglang tumubong halaman sa kanilang bakuran. Napawika si Aling Lilian. Naku! May halaman! Nakayuko at mabalahibo! Parang si Aryan. Aryan, ikaw nga ba iyan? Ikaw nga ba ang anak ko? Ikaw nga ito! At napaluha si Aling Lilian. Iyon, naging kawayan siya. Okay? Hindi na kailanman nagpakita si Aryan at tinanggap ng kanyang magulang ang halamang tumubo ay siya. Ang wika ni Mang Andoy, Aryan, anak, huwag mo kalimutang mahal na mahal ka namin ng inay mo. Oo nga anak, mananatili ka sa puso namin ng itay mo habang buhay. Ang wika ni Aling Lilian. Alam kong hindi makakalimutan ni Aryan ang mga payo natin sa kanya. Tingnan mo, ang halamang palaging nakayuko ay katangian talaga ni Aryan. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, ang halamang si Aryan ay tinawag na kawayan ng mga taga-kalaan. Alam kong hindi makakalimutan ni Aryan ang mga payo natin sa kanya. Tingnan mo, ang halamang palaging nakayuko ay katangian talaga ni Aryan. Hindi na kailanman nagpakita si Aryan at tinanggap na ng kanyang magulang ang halamang tumubo ay siya. Ayan. Nagustuhan niyo ba yung alamat ng kawayan? Yan. Kung talagang nagustuhan natin ay tara, sagutin natin ang pagtataya. Okay? Tingnan ko kung talagang naunawaan natin ang aking binasang alamat ng kawayan. Okay? Suriin ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang at i-type sa comment section ang inyong kasagutan. Huwag kalimutan lagyan ng bilang bago ang inyong kasagutan. Okay, kung handa na, tayo ayan, ayun. Medyo emotional, oo nga nalungkot nga ako kasi alam niyo yung istorya ay talagang makaka-relate tayo kasi hanggang sa ngayon nakakalungkot isipin na may ilan talaga na nambubuli pa rin ng kapwa nila. Kaya mga chutis, iiwasan natin 'yan sapagkat hindi magandang ugali 'yan. Kahit tayo ay nasa virtual ngayon sa ating klase, iwasan natin na mambuli ng virtually, ayan, okey? Maganda po ang kwento ng Alamat ng Kawayan. Yes, sang-ayon ako sa'yo, Kerubin, okay. Malungkot nga siya, Mark Platon. Ako rin nalungkot ako nung binasa ko yung Alamat ng Kawayan, okay. At sabi ni Kerubin, ayan, mahalin daw natin ang ating sarili. Siyempre tama ka diyan, walang ibang magmamahal sa atin, sarili muna natin bagong ibang tao. Kaya kapag tanggap natin ang sarili natin, tatanggapin tayo ng ibang tao. Mahalin ang ating sarili, ano man ang iyong pisikal na kaanyuan, bawat tao ay may tagla na espesyal na bagay na kaloob ng Diyos. Sang-ayon ako sa'yo, Mark Gabriel, Kerubin Gabriel. Yes, malungkot nga ang storya at talagang nakaka-touch talaga siya, Tutor Jessica. Okay. Ayan. Handang-handa na daw sila Zelcy Kate. Okay, hindi ko na patagalin pa. Para sa unang bilang, okay. Ayan. Unang bilang, biyaya ka ng Diyos sa amin, kaya ipinagmamalaki ka namin ng inay mo. Bakit sinabi ito ng ama ni Aryan sa kanya? A.
Dahil napagtanto niya ang kanyang pagkakaiba sa mga klase. B. Dahil siya ay nalulungkot sa kanyang sitwasyon. C. Dahil siya ay nag-aalinlangan sa kanyang sarili. O letter D. Dahil hindi siya masaya sa kanyang itsura. Ayun. Sabi ni ano, habang naghihintay ako sa mga kasagutan, nagdagdag pa si Darius, "Wag po nating hamakin ang anyo po natin dahil ginawa po tayong kawangis ng Diyos." Correct. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya kung ano itsura natin, tayo ay perfectly made and wonderfully made. Okay? Sabi ni Marvin Kapulong, "Huwag maging mapagmataas, magbigay halaga na anumang biyayang handog ni Bathala ay dapat pahalagan, na ang inggit ay di dapat namumungal sa puso ni numan." Sang-ayon ako sa'yo, ayun. Sabi ni Elaine, letter A, Bianca A, Luna A, Elaine, Marvin, letter A, Celzy, Maricel, Cassandra, Julans, Ozea, yes, ang dami nagbigay ng mga kasagutan ni Alexis, Joseph, Alexandra, Princess, Gabriel, ayan, sunod-sunod na ang mga kasagutan. Siyempre, bakit sinabi ni nung tatay niya at ng nanay niya, letter A, correct. Dahil alam ni Arya na siya mismo, iba yung sarili niya. Sa mga klase, kaya naman, sinabi at talaga namang buong pagmamahal na sinabi ng ama niya na siya ay isang biyaya o regalo ng Diyos sa kanya. Okay? Sa kanilang pamilya. Dako tayo sa letter B. Sa letter B, sa pangalawa. Okay? Sa mga katangiang inilihad kay Aryan sa alamat ng kawayan, alin sa mga iyon ang pinakanagustuhan ng kanyang mga magulang? Letter A, siya ay isang batang mabait sa magulang. Letter B, siya ay may mababang kalooban. Letter C, siya ay isang batang masunurin. O letter D, kapwa A at B. Ayun, ang dami nagbigay ng kasagutan. Maraming salamat sa inyo. Yes, sabi ni Maricel Manalansan, "Don't judge the book by its cover, be like." Alam ko gasgas na iyan, ngunit talagang angkop na angkop pa rin yan. Huwag nating husgahan ang panlabas na kaanyuan. Okay? Ayan. "We are fearfully and wonderfully made," sabi ni Elaine Charlotte, correct. Ayon yan sa Bible. Ayan, puro letter A ang kasagutan sa number 1. Dako tayo sa pangalawang bilang, ayun, letter D daw. Sabi ni Dave Roxed, letter A. Ayan, sabi ni Mark Platon, letter B. Celsi Kate Sidro, letter A. Tapos si Celsi, letter D. Samantha Blasi, letter D. Abigail, letter D. Ayan. Sunod-sunod na, Ethan, Allen, letter A daw, si Ethan letter D, ayan, okey, Rosemel letter D. Ang dami nagbibigay ng kasagutan, Bianca, si Marvin, si Princess, si Cassandra, ayan si Ozea, si Stephanie, at marami pang iba. Siyempre, lahat 'yan ay tama, pero sa lahat ng 'yan, ang pinakanagustuhan talaga ng mga magulang ni Aryan ay letter D, mabait na bata si Aryan. Pangalawa, meron siyang mababang kalooban, humble, ika nga, humble si Aryan, okey? Dako tayo sa pangatlo, ang halamang nakayuko ay katangian ni Aryan. Ano ang nais ipahiwatig nito sa mga mamabasa na mabuting katangian ni Aryan na palaging payo ng kanyang mga magulang? Okey, letter A, magkaroon ng mababang kalooban sa lahat ng pagkakataon. Letter B, palaging yumuko sa lahat ng pagkakataon. Letter C, maging masunurin sa magulang. O letter D, maging mahiyain sa mga tao. Ayan, ang dami pa nagbibigay ng kasagutan. Napakahuhusay na inyong mga kasagutan. Very good. Letter D ang pangalawa. Dako tayo sa pangatlo. Ayan, kay Rosemel, Mark Platon, kay Julans, kay Gabriel, kay Jayjen, kay John Risen, kay Cassandra, Johan, Abigail, kay Robin, Ethan, ang dami, Maricel, Marvin, okay? Yung simbolo mismo nung palaging pagyuko ni Aryan ay sumisimbolo yan at marami pang ibang nagbigay ng kasagutan nila, siyempre letter A. Sa lahat ng pagkakataon, ika nga kung anong binibigay sa atin na pagpapala, na blessing ng Panginoon, 'wag nating ipagyabang yun sa iba. Sa halip, maging humble tayo, okay? Maging humble, maging mababa lang kalooban. 'Wag nating itaas ang ating sarili, hayaan natin na ibang tao
at ang Diyos higit ang magtaas sa atin. Okay? Ika nga 'di ba, ang mga matataas ay ibinababa at ang mga nasa kababaan ay itinataas. Gano'n din yung nangyari kay Aryan. Okay? Yes, sang-ayon daw si Alexandra. Dako tayo sa pang-apat. Para sa number 4, paano ipinakita ni Mang Andoy at Aling Lilian ang pagmamahal nila kay Aryan? Siyempre nag-iisang anak lang nila 'yan. Letter A, sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa lahat ng gusto ng anak. Letter B, hindi nila ito kinakahiya at kinalimutan hanggang ito ay naging halaman. Letter C, sa pamamagitan ng pagtanggol nito tuwing ito ay kinukutya ng mga kaklase. O letter D, ipinagmamalaki nila ito sa mga kaibigan at kakilala. Ano kaya ang tamang kasagutan diyan? Okay? Sabi ni Darius, "At sino mang mapagmataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay itinataas." Correct, galing yan sa Biblia, okay? Ayun, may mga nagbigay na ng kasagutan para kay Julans, kay Elaine, kay Bianca, kay Samantha, kay Darius, kay Rosemel, kay Abigail, kay Jayjen, puro letter B, Maricel, Lunay, Bianca, Cassandra, Mark Gabriel, John Raizen, at marami pang iba na talaga namang hanggang sa ngayon hindi pa rin bumibitiw, okay? Ang tamang kasagutan ayun kay John Adrian, kay Alexis, kay Marvin Sidro, okay, very good, napakahusay. Siyempre letter B, okay. Maski anak nila 'yan, siyempre niyakap nila ang kanilang anak at talaga namang pinagmamalaki nila iyon sa pamamagitan ng pagtanggap, siyempre biyaya 'yun sa Diyos at hanggang sa kahuli-hulihang sandali, hindi nila kinalimutan si Aryan. At malamang dinidiligan nila, inaalagaan nila at talaga namang inaarawan nila yung halamang tumubo sa kanilang tahanan, sa labas ng kanilang bakuran, okey? At para sa pinakahuling bilang, number 5, ayan. Sa iyong palagay, ano ang sumasalamin sa alamat na pinamagatang alamat ng kawayan sa buhay ng tao? Ire-relate naman natin ngayon sa buhay natin. Letter A, dapat nating ipagmalaki kung ano ang narating natin sa buhay. Letter B, manatiling mapagkumbaba, gaano na katayog ang naaabot natin. Letter C, pagiging tapat sa lahat ng panahon. O letter D, maging mapagmahal sa kapwa. Ano kayang pinakaangkop talaga na parang mensahe o maire-relate natin sa buhay natin? Okay? Ayan, tingnan natin yung mga kasagutan. Okay, ang dami nagbibigay ng kasagutan nila sa pang-apat. Dako tayo sa pang-5. Siyempre may mga kasagutan na ako nakikita sa number 5. Ayan. Okay, very good. Para sa pang-limang bilang, sabi ni Darius, ni Elaine, ni Maricel, Julans, Rosemel, Maricel, Alexandra, Kiro, magandang tanghali sa iyo, Rosemel, Julans, Sidro, John Adrian, Alexis, Ethan, Bianca, Dens, Lunay, Louie, ayan, at napakarami pang ibang nagbigay ng kasagutan. Maraming salamat sa inyong mga cuties. Talaga namang hanggang sa ngayon hindi kayo bumibitiw. Ang panglimang bilang kung ire-relate natin sa buhay natin, ang kasagutan ay letter B. Huwag, manatili tayong humble. Kumbaga, sa kasabihan, i-relate sa kasabihan niya na matutong tumanaw sa pinanggalingan. Gaano man kataas, kalayo ang narating ng isang tao, kapag meron siyang tinatawag na pagiging mapagkumbaba, hindi niya makakalimutan kung saan siya nagmula. Alam na alam ko naman na alam niyo yung mga kilalang tao na hanggang sa hindi pa rin nakakalimot, okay, sa kanilang pinanggalingan. Ayan, at talaga namang napakahusay sapagkat ang mga kasagutan niyo simula number 1, sino kaya ang mga naka-perfect dito? May nakakuha ba ng perfect 5/5? Okay, talagang tuwang-tuwa ako sa inyong partisipasyon at talaga namang napakahuhusay ng inyong mga kasagutan. Ayan, okay. Sabi ni Marvin Cabulong, "Wag maging mayabang o wag manlait ng kapwa." Okay. Ayun, si Abigail naka-perfect 5, si Elaine 5/5 daw, Julans, Alexandra, Celsi, yes, napakagagaling talaga, perfect 5, okay. Cassandra Digma perfect, si Elaine Sidro, yeah, correct,
napakagagaling talaga. Siyempre may isa pa, okey? Tatandaan natin, ayan, kung ating babalikan ang kahulugan ng alamat, okey, isa-isahin natin sagutan ang mga nasa patlang. At babasahin ko muna yung ano ha, yung pangungusap. Ang patlang ay isang uri ng matandang panitikan na tumatalakay sa patlang ng mga bagay sa daigdig. Nag-aalam ito ng mga patlang pangyayari, ngunit kasasalamin ng patlang ng lugar na pinagmulan nito. Ito ang mga pagpipilian. Okay? Tingnan ko nga kung talagang naintindihan natin ang ating tinalakay hinggil sa kaligiran ng alamat. Okay? Ayun. Ang una, siyempre sabi ni Bianca, ni BSLZ, ni Cassandra, ni Lunay, siyempre ang alamat ay isang uri ng matandang panitikan na tumatalakay sa eto yung kinaiba niya sa ibang akdang pampanitikan, yung pabula, yung kwentong bayan, kasi siya lang yung nagbibigay ng kasagutan. Okay? Ano yung pangalawa kaya? Hmm, ayan. Maraming salamat sa patuloy na tumututok sa atin. Sabi ni Tutor Jessica, "Di totoong." Iyan, okey. Ano kaya yung tinatalakay niya? Yes, ayun, at talaga naman nagbigay na ng kasagutan si Darius, alamat, pinagmulan, ayun. Okey, kultura, ditoong pag-aaral, okey. Ang pangalawa ay sa lahat ng akdang pamatikan, ito lamang ang tumatalakay sa pinagmulan ng mga bagay sa daigdig. Okay? Ano ba ang nilalaman niyan? Okay? Bagamat ang mga pangyayari ay blank, ayun. Yes, good afternoon po, Ma'am Nits. Mula sa LPENHS sumusubaybay. Good afternoon po, Ma'am Nits. Yes, ayun. Ang pangatlo ay kultura. Di totoong sabi ni Elaine, di totoo sabi ni Bianca, ni Julans, ni Jayjen, okay, Princess. Ang pangatlo, bagamat ito ay naglalaman ng mga pangyayaring di totoo, yan, kasasalamin na naman siya, ano yung masasalamin natin sa kanya, okay? Ano yung makikita natin kung bakit mahalaga pa rin na makapagbasa tayo, makapanood at makapakinig ng mga alamat. Okay, very good. Ayan, 'di totoo. Siyempre sabi ni Bianca ang number 4 daw ay kultura. Yes, si Den, si Darius, si Louie, ni Bianca, ayun. Ayan, may pabati pa si Stephanie Besmonte mula sa Las Piñas East National High School. Ayan, siya teacher pala niya si Ma'am Nenita. Good afternoon po. Okay. At ang pinakahuli, kultura. So tatandaan natin 'yan ha, laging natandaan natin na ang alamat ay isang uri ng matandang pantikan na tumatalakay sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Hindi totoo ang mga pangyayari, ngunit tatandaan, ito ay naglalaman ng kulturang pinagmulan niya, okay? At para sa huling gawain, eto na, sa isang papel o kahit saan niyo gustong gumawa, iguhit mo ang representasyon ng alamat ng kawayan. Parang guguhit ka ng simbolo na magrerepresent sa alamat ng kawayan. Kumbaga, yung pinakamensahe nung alamat ng kawayan at siyempre bibigyan mo ito ng paliwanag. Karagdagan, gawing malikain, creative at makulay ang disenyo na ito. Siyempre, dahil level up ang ating itulay, pipili ako ng top 3. Kami ni Tutor Jessica ng top 3 at gaya nung first quarter, mamimigay kami ng papremyo. Ako pala ang magbibigay ng papremyo, okey? Saan niyo i-she-share ang inyong kasagutan? Siyempre, huwag kakalimutan ilagay ang mga hashtags natin ha. Hashtag Italay Level Up, hashtag Wika at Politika ni Tutor Micah at ni Tutor Jessica, hashtag Filipino7. Saan maaaring i-share ang inyong kasagutan? Maaaring i-share ang kasagutan sa DepEd Italay Facebook group o kaya naman ay sa Filipino 7 Facebook group. Ayan, wag lang kakalimutan i-share ang inyong mga kasagutan ha. Okay? Para sa susunod na linggo, ayan, ang ating pag-uusapan ay
tungkol sa pagbibigay ng kahulugan ng mga salita. Ayan, habang tumatagal ang ating, linggo, habang lumilipas ang mga linggo, lalong pa-excite ng pa-excite ang mga tinatalakay natin sa Filipino 7. Okay? Ayan. Muli, ito ang ating mga online tutors na mapapanood natin sa IBC 13. Ayan, nagsimula siya noong November 19. Siyempre, nariyan si Tutor Jessica na mapapanood sa DepEd Itulay TV sa IBC 13, si Tutor Pam, si Tutor Ryan ng aming program head si Sir Ronel, at si Tutor Donna ng Baitang 10. Muli kami ang inyong mga online tutors sa Junior High Filipino, kasama ang inyong tutor, ang inyong lingkod, Tutor Maika, na nag-iiwan ng isang katagang, tatandaan palagi natin ha, panalo ang kabataang may kaalaman sa wika at panitikan. Okay? Para sa inyong komento at suhestyon, mangyari lang na pakisagutan ang feedback form na nakikita sa inyong screen sa pamamagitan ng pagka-type ng https://tinyurl.com/itolay-feedback-form or scan ang QR code na nasa screen nyo. Okay? Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin. Yes. Salamat din sa inyo, Marvin Kapulong. Talaga namang marami talaga tayong matututuhan. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Susunod, Tutor Ronel at Tutor Mel sa Filipino 8. Paalam!